Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Pahutagana, alas 8:09. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, Secretary John Vic. Ganda-ganda naman itong kulungan para sa mga involved sa flood control scandal, ano ha? Abay, mabibinyagan ba ito ng senador, congressman, ayan, taga DPWH, o kaya ay mga contractors? Damdaming Bayan. Kaya lang, Sec. John Vic, ha, tignan mo mabuti yan. Baka mamaya ay, substandard ang gawa, ha? Alalahanin mo yung mga magiging borders dyan, ha? Mga engineer yan, ayan, contractors yan. Baka mamaya gumawa ng tunnel, ha? Mula Quezon City hanggang Bulacan. Baka mag-ala sila, ha? Mag-ala El Chapo. Aba, hindi na ba mabaho dyan? Dyan sa may Payatas, yan ang yan ang Smoky Mountain ng Quezon City, Justice Rudy Palatao. Aba, malapit sa farm mo pala ito, Justice Rudy Palatao, ha? Ayan. Di ba diyan kami hinasing? Di ba, Judge Felix Reyes, ha? Attorney Yuli Sevilla, ha? Di ba dito tayo pinahirapan ni na ha? Na Attorney Norman Bersosa, ha? Ayan, dyan sa may Payatas sa Quezon City. Ayan. Abay, pero dapat sa bagay, sabi ni Sec. John Vic kanina, secure daw yan, ha? Alam mo, yung mga magagaling po, mahabigan, alam mo, pagka nakulong ka na, wala nang ibang inisip to, mama, kung baka gagawa ng parang makatakas, ha? Baka mamaya may tunnel lang mula Payatas hanggang Bulacan, pagkatapos sa dulo ng tunnel, ha? Nakaready na yung kanilang chopper doon, ha? O kaya ay Ferrari. O kaya ay Lamborghini na gateway car. Damdaming Bayan. Ay, naku talaga, mahaibigan, ha? Ayan, pero ang tanong, ayan, hanggang kailan yan? Ayan, sa bagay, sabi ni Utun Lisek Boying, Isaac John Vic, ha? Si Ombudsman Boying Remulla. Abay, baka daw po next month, ayan, hanggang Disyembre, ayan, abay, bilis-bilisan po natin kasi ang sabi po ng mga negosyante, ayan, ng mga business sector, ha? Ang tagal-tagal naman, ha? Baka hindi na raw abutan ng Pasko yan. Damdaming Bayan. Pero speaking of mahabigan, malupit din yung nangyaring nakawan, ha? Ayan, hindi po ito nakawan ng bilyones, ayan. Siguro mas alin kaya ang mas mahal dito, Secretary Amena Pangandaman? Abay, yung bilyones bang ninako sa flood control projects o yung mga jewelries, mga crown jewels dun sa
The Louvre. Ayan. Ayan yung mga nakabiyahe na pumabigan ng Paris. Ayan. Punta ng Eiffel Tower o kaya The Louvre. Ayan. Louvre yun ha. Pero pagkabigkasin po nila, The Louvre. Ayan. Yan po ang isa sa pinakamalaking museum sa buong mundo. Mga kuyang mga ateng ha. Pagka parang hindi ka nakapunta ng Paris, pagka hindi ka nakapunta ng Eiffel Tower tsaka sa Louvre ha. Ay, diyan po nakalagay mahabigan yung painting ni Mona Lisa, ha? Na napakaliit lang pala yun. Akala natin, alak-alak ng painting ni Mona Lisa, ha? Yung sabi kay Leonardo da Vinci. Ayan. Abay, mantangin po niya mahabigan ang gagaling ng mga magnanakaw, mga art thieves na pumasok dun sa in broad day lahat mga kuyang mga ateng. 9:30 a.m. nung Sunday dun sa Paris. Abay, pinasok po ang pinakamalaking museum yata sa buong mundo at ninakaw yung mga sabi nga nila priceless crown jewels mga habigan. Abay, may mga crown doon na 1836 pa. Aba, kapanahon ni Dr. Jose Rizal ha. Yung sinasabing crown ni Queen Annalie ha. At yun daw pong regalong crown ni Napoleon Bonaparte ha sa kanyang Mrs. Reina ha. Alang ha, gagaling naman 'tong mga art robbers na to, art thieves ha. Abay, hindi kasi hindi kasi Lupin ito ha, Lupan. Lupin o Lupan, ayan. Panoorin niyo po yung sa teleserye sa Netflix po mga kaibigan ha, yung Lupin, ayan. Ay nagpanggap siyang janitor doon ha. Ayan, may ninakaw ding mga art doon sa museum. Daming bayan. Pero eto malupit, bakit kinasuhan ng plunder si Manong Chavit, ha? Dating governor ng Ilocos Sur. Lupit ha? Ayan, dahil ba sa bumabanat na si Manong Chavit sa administrasyon? Ito kaya ay resback? Pero ang nag-file ng kaso laban kay Manong Chavit na plunder taga Narbacan, Ilocos Sur din ha. Isang attorney Estelita Cordero at ang tawag sa kanilang grupo ay Warriors Tinarbacan Incorporated. Aba, ito ay mga nakalaban sa politika ni Manong Chavit nung siya ay naging mayor ng Narbacan, Ilocos Sur ha. Andiyan na ba si Manong Chavit, Malo? Kahapon pa nakaabang. Apo, Governor Chavit, na bigat, Manong. Gob. Bigat. Magandang umaga. Oo. Abay, anyari, Apo. Abay, ba't bigla kang kinasuhan? Ano ba ito? Resback na ba sa mga banat mo sa administrasyon? Hello, Apo. Ayan, oo. Ayan, ano masasabi mo? Kinasuhan ka ng plunder kahapon sa ombudsman. Yun, di ba matatanda nyo, Deo? Kung lahat ng sasabihin nilang panira sa akin may katotohanan, magpapakulong ako. Opo. Kung totoo yan. Now, yung pinahal na plunder, papailan na namin yan ng department dahil hindi totoo. Pinaligtad niya yung katotohanan. Bawal yun. So, asahan niyo po, ako, isa lang salita ko. Kung totoo yan, magpapakulong ako. Yung sinasabi niyang warrior niya, sa barangay niya, natalo, tumakbo yan, 7,000 ang nakuha niya, buong bayan. Ngayon, meron siyang 13,000 warriors. Ano yan? Extortionist. Madalas akong batikosin, tapos pagpapayin ng pera. Ibigyan nyo lang ako. Ilang beses na masaray. Ngayon ang huli, nagpunta sa bahay. Magre-retire na ako, Mayor. Pwede ba bilhin mo yung resort hotel ko? Wow. 20 million lang, sabi niya. Mura. Iyon na nga para matapos na. Di pinunta namin. Asan yung resort? Pinakita niya maliit na bahay,
2 kwarto, maliliit na kwarto, pagpasok mo, kama na. 20 million. Paano ko naman bibili 20 million yun? Nagalit na naman. So, hindi lang extortion, ang scam ang ipapain namin, kundi disbar namin dahil kasinungalingan itong sinasabi niya. Alam niyo, meron lupa doon na 10 hectares. Ayan. Gusto ng munisipyo tayuan ng bilin. Hindi mabili dahil nung kinausap ko yung mayari, 500 binenta sa akin ang 500 milyon. 5,000 per square meters. Dahil ang lotero sa highway, 8,000. Okay. So, mura na ito ako. Nag-negosyo na ako. Bibili ko 500,000. Pero nangangailangan ng munisipyo, 8,000 hectares, 800 million yun ang halaga. Igay ko lang sa munisipyo, hindi ko nilagay sa pangalan ko inarrange ko lang 1 million to. 1 million. Nalugi na ako, 500 na pumayag ako ng bibilihin nila. Kumita ako ng 300. Nalugi ako ngayon ng 380 million. 380 Lugi ako. Dahil Wow. hindi ako pumayag binigay ko sa munisipyo. Kung 800 ang presyo noon, 680 million ang lugi ko. Binigay ko sa munisipyo, hindi ko nilagay sa pangalan ko, idinaretso ko na ang may-ari, binayaran ko na yung lugi ako. Tulong ko sa taong bayan para magkaroon kami ng paglagyan ng palengke sa highway. At napakahalaga na ngayon, 20,000-25,000 na per square doon, di kumita pa ang munisipyo. Ito ay... Baliktad niya, ako raw kumita. Kada disbursement ang ipapile namin sa kanya. Gob, binili niyo... Itong property, binili niyo nung kayo po ang mayor ng Narbacan, Ilocos Sur. Oo, pero hindi ko nilagay. Ako lang nag-negotiate. Hindi ko nilagay sa pangalan ko. Binayaran ko, binigay ko sa munisipyo. Pero pangalan pa rin yung may-ari. Sino may-ari? Kasi dun sa complaint niya sa... Marami ang pinanggalingan yan dahil nagkasanglasang lang kung saan. Oo. Ang huling binayaran ko yan, yung galing pa sa textile yan. Tapos Ayan, maraming pinanggalingan na. Ang sabi, Governor Chavite, dun sa complaint niya sa ombudsman, ang sabi ni Attorney Cordero, binili niyo yung 10 hectares na lupa ng Western Textile Mills Incorporated ng 149 million pesos mahigit. Pero ang halaga lang daw ay 49 million. Kumita daw po kayo ng 100 million pesos, Manong Chavit. Yun, maganda nga yun para mapailan ng kaso. Dahil naka-record na hindi 45 or 50 million yung lupa. So, kumisa pa munisipyo doon. Ako nagpalugi dahil lang sa gusto ko makinabang at tumulong sa ating bayan. Okay. Paliwanag yun na Apulakay. Opo. So, nakatawa na ako nung sinisiraan nila ako. Alam nila, nakajakpat na sila. Kakasuhan na raw ako. Isuhan na raw ako warang of arrest. Mga mapapasubo sila dyan. At hindi, walang katotohanan yan. Hindi totoo. Kaya sinabi ko, isa lang salita ko, Lakay. Yes, sir. Pag totoo lahat yan, magpapakulong ako. Kung totoo yan, papakulong ako. Ayan. Pero, Gob... Ganun ako ka-confident dahil alam ko yan, totoo yan na alam ko ang presyo. Okay, Gob, itong property, nakapangalan ba sa munisipyo ng Narbacan o nakapangalan po sa inyo? Nakapangalan na sa munisipyo ng Narbacan. Oh, yun naman pala. Dahil doon sa may-ari. So, munisipyo ang kumita kung sakali mang mataas ang presyo, hindi. Kaya nga, magpapile kami ng kaso ngayon ng disbursement dahil
disbarment dahil kasinungalingan. Bawal yan sa isang abogado na magsinungaling. Maski tao, bawal yan. Mahirap sa atin kasi marami nagsisinungaling eh. Kaya sigurado yan, papailan namin ng disbarment. Ayan, kasama pa lang nakasuhan. Tawa kahapon, pagtatawanan ako sa bandang huli yan. Kasama nyo palang nakasuhan si ang inyong dating Vice Mayor, si Attorney Pablito Sanidad Sr. At siya sumunod na mayor. Siya sumunod na mayor. Isang time na ako, inayos ko lang. Nagpatayo ako ng bagong palengke, bagong munisipyo, patapos na. So, in-improve ko lang. Lahat ng buong Narbacan, alam yan, kilala yan. Yung babae yan, matagal nang gawa niya yan. So, at dog yan. So, personal na away ito, Gob, Manong Chavit, at walang kinalaman ang administrasyon dito? Wala. Kumita ang administrasyon dyan eh. Yung mga pagpahal nila. Administrasyon. kasi ko na nga ang attack dog pag nakaamoy ng flood control. Matapang, kumakagat. Siguro nakaamoy na ng flood control yan, kaya matapang na. Ayan, oo. Walang, kaya happy siya, masaya daw siya. Mas malaki na naman nakikita niya. Pero patutunayan ko sa inyo na kasinungalingan yan. Tandaan nyo naman, Abulakay. Magpapakulo ako kung may katotohanan dyan. Ayan, oo. Tatayuan ko yan. Isa lang ang salita ko. Teka muna, may titulo na po ba ito, Gob? At ito'y talagang nakapangalan, may title na po ba ito sa pangalan ng Narbacan? Ng pangalan ng Hello? Yan, nawala na si... Katakot niya ba kliyente niya yung babae yan. Ayan, okay. So, kailan ka mag-file ng case laban dito kay Attorney Estelita Cordero? Disbarment. Ano no? Kailan kayo mag-file ng case, disbarment case laban sa kanya? Ang mga abogado, sinusultaw ng abogado, pwede raw sila. Sila nagsabi, papailan nila dahil alam nila, mga abogado, alam nila yan. Oo. Kasama si... Pag nagsinungaling sila na ganyan, tapos maraming sinisira nilang tao, bawal yan. Kasama si Attorney Pablito Sanidad. Siya ang lawyer. Vice Mayor noon. Ayan. Napakabigat naman itong pinag-uusapan natin. Ang aga-aga. Pag-usapan na natin ang love life. Kumusta si Yen Santos? Love life? Ako. Ikaw naman, sinabi ko ba sa'yo noon na mag-love babae, takot ako sa babae. Alam mo na ang palakot mo sa akin, ha? Hindi naman. Maraming nag-idolize sa'yo pagdating kasi dyan eh. Ayan, wala naman. Marites lang yan kung isan. Marites. Ayan na. Kasi may... Tapos mga Marisol. Kaya palaki. Kasi may interview yata sa mga taga-showbiz industry. Sabi mo ayaw mo na raw mag-asawa at ayaw mo raw na maganda. Mag-asawa pero ayaw ko yung masyadong maganda. Bakit naman? Dahil marami kang makakaagaw. Sila makakaaswa. Kung masyadong maganda. Tama lang, tama na. Tama lang. Basta mabait lang. Bait lang. Yun yung hinahanap ko. Maganda, hindi masyadong maganda at mabait. Ayan. Maganda naman. Maganda. Hindi man sobrang ganda. Sobrang ganda. Marami kang kaagaw eh. Ganon. Yung beauty ni Yen Santos, mga ganon. Mga ganon. Okay, Manong Chavit, pinapasaya lang kita. Alam ko mabigat itong ifinal na kaso nga plunder laban sa inyo. Alam mo naman ang plunder non-bailable case yan. Wala yun. Hindi ako na bahala yan dahil dito yan. Okay. Happy sila. Hindi nila alam ang nakala nila totoo. Happy sila. I-send ako agad ako ng warrant para sa November 1.
Ayun pa ang malaki. Mapapaya lang sila dyan. Ayan. Kaya subukan nila i-file. Ayan. Ito may pahabol pang tanong ito. Ano ba nung mga tanong? Pang showbiz ito. Ano daw ang edad ang gusto mong maging misis? Ayan. Wala. Hindi ako namimili ang edad. Okay lang. Okay lang. Basta hindi masyadong maganda. Maganda pero hindi masyadong kagandahan at mabait. Oo. Ayan. Mabait. Mabait. Ayan. Maalaga. Maalaga. Ayan. Paano naman may mag-alaga sa atin? Ayan. Okay nga ron, Manong Chabit, na imbang bigat na po. Ayan, thank you and good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagtawag, Arendeo, para malaman ang taong bayan na walang katotohanan itong pinagsasabi itong babae ito na extortionist. Wow. 13,000 daw member, 52,000 na kuha niyang buto, pero nagkuha ng 13,000 member. Kukunti lang yung grupo nila. Yung warriors. Nakakatakot nga yung ano niya eh. Nakakot niya, mga warriors daw sila. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manong Chabit. Good morning. Thank you. Good morning. Maraming salamat pare. Daming Bayan. Dating Ilocos Sur Governor, dating Mayor ng Narbacan, Ilocos Sur, Luis Chabit Singson. Ayan, nalugi pa daw siya sa pagbili ng lupa doon sa Narbacan. At yung lupang binili, ito po ay nakapangalan sa munisipyo at hindi sa kanya. Daming Bayan. Babalikan po natin, mabigyan lang pang dami natin mga mainit na issue ngayon. Ano ba nangyari dito kay GSIS President Jose Arnulfo Wick Veloso? Ayan, baka hindi na ito makapag-concentrate sa golf o kaya pa-easy-easy na lang, nag-go-golf na lang ito, dahil ang matindi yung akusasyon ni na former ombudsman Merceditas Gutierrez, ang magandang nanay ni Yusek, anong first name na nga ba ni Sister L, ni Yusek Gutierrez, nasa DOJ na siya ngayon, di ba? Ayan. Ang mga aligasyon po dito kay President Wick Veloso. Teka na anong pangalan? Margarita Gutierrez. Ayan. Nanay po ni Yusek Margarita Gutierrez ng DOJ. At si dating ombudsman Merceditas Gutierrez na ngayon po ay isa sa mga trustee ng GSIS. At ang sabi po mahabigan ni sa administrasyon ni Wick Veloso, nalugi ang GSIS ng 8.8 billion pesos na kanyang pinapasilungalingan naman kahapon. Daming Bayan. Di para magkaalaman, di pa-audit yan. Ayan, para malaman kung nalugi nga ba ang GSIS. Pera po yan ng mga empleyado ng gobyerno. Daming Bayan. Ay, nako talaga mga ating, ayan, ang dahil mga issue. Dapat magpapasko, dapat nagmamahalan po tayo. Kaya paano mo mamahalin yung mga ninakaw ang pera natin, taxpayers money, Tapos pinambili ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling helicopter, eroplano, at mga mansion, ayan, mga penthouse, mga apartment sa New York, ayan, sa Paris, sa Italy. Diyos ko. Para natin yaman-yaman yun pala, pera natin yun. Babalikan natin lang pang mga balita. Naku, marami tayong mga issue ngayon. Standby, let Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Anong schedule ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon? Standby, Raymond Paas. Ano ba, tatanggapin pa ni Senator Ping Lacson uli, ang pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee o hindi, At kailan ililipat yung mga borders ng Senado?
doon sa bagong kulungan doon sa Payatas, ha? Anong pangalan ng kulungan na Sec John Vic, ha? Ayan. Flood control jail ba yan? Right Worshipful General Roel Rivera, ha? Ang chief ng BJMP. Ayan. Baka naghahanap ka ng magaling na warden dyan. Ayan, i-recommend ako, ha? Yung senior warden namin sa TM Calamasonic Last number 136, ha? Si Senior Warden Rolly Masangkay. Ayan. Meron pang Junior Warden. Ayan, Attorney Jana Fama, ha? Pero kung gustong-gusto mabigat na warden, pwede mo rin kunin General Roel Rivera. Hindi ka matatakasan ng preso dito, ha? Ayan. Itong si Junior Grand Warden Oliver Co. Oras Chief Justice Alex Jesmundo ay Apo Justice Samuel Erlan. Mr. Edwin Ernie o Mr. General Mel Mabilin, good morning, Mr. Oras ganap ng alas 8:35. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister El Robredo. Robredo ulit. Merry Christmas, Lakay. At Merry Christmas po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Lakay, 65 days na lang. Bilis ng panahon. Yes. It's Merry Christmas, Lakay. At sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Merry Christmas po sa inyo. Ay sana maging merry pa rin po ang Christmas natin. Ayan. Ganda-ganda naman ang asot mo. You're so gorgeous, Sister El. Thank you, Lakay. Kahit lagi mo na tawag na Robredo. Pero at least, Robredo. Ayan. Yes, napakalaki ng bulaklak natin today. Huwag kang papakita kay Manong Chabit. Bakit? Ayan, gusto ba niya ng bulaklak? Oo, mahilig sa bulaklak yan. Chabit Singson pa. Natatawa ako eh. Pinipilit mong tinatanong kay Ian Santos, ikaw talaga Lakay eh. Sabi, alam na alam mo daw kung paano. Sorry, sabi ni Manong Chabit, hindi to pauhuli ng buhay. Pero handa raw siya magpakulong. Ayan, yes. Nakinabang siya doon sa bentahan ng lupa doon sa Narbacan, Ilocos Sur. Yes, kung totoo talagang guilty siya doon sa... Kasi Lakay, sinasabi 100 million ang kanyang kinita doon. Ayan. Anyway, nasa ombudsman na yan. Bahala na si Mr. Ombudsman Boying dyan. Matibay ba ang mga ebidensya? Ayan. Pero sabi niya sige, tingnan mo, tumatawa siya, tatawanan ko yan. At magpapalda siya ng disbarment case. Disbarment case kay attorney. Dapat perjury kung mali yung allegation. Mga allegation, mga bintang sa kanya. Kasi marami sila Lakay, kasama pa yung vice mayor niya. At ngayon Lakay, may kasama sa pinapasuspindi kaya. Ang pinapasuspindi dun sa reklamo Lakay, yung dating konsehal nung time ni Gov at mayor, may governor. Di ba naging governor din siya Lakay? Dating governor yan. Yes, tapos may nakaaway siyang taga Narbacan, Ilocos Sur. Tumakbo mayor doon. Kasi ngayon Lakay, yung tumakbo pang ang barangay kapitan yan. Talaga? Nung yun Lakay, yung konsihal na yung mayor ngayon doon sa Narbacan ay konsihal during his time. Kaya yung kasama sa pinapasuspinde. Ayan, oo. Pero ang isa sa mga kinasuhan doon ay si human rights lawyer to, magaling to Pablito Sanidad Sr. Vice Mayor niya Lakay. Dating Vice Mayor niya at nung umalis ng hindi na mayor si Manong Chabit, siya ang naging mayor naman. Mayor.
abay hinihili ng kompleto na ibalik daw ni Manong Chavit ang mga mga kasabwat na ang kinita nilang 100 million sa overpriced na lupa. Ayan. Sabi naman, hindi, extortionist yan. Damdamin. Pero sandali lamang, Sister Elle, meron tayong report. Sandali lamang, Giselle, unahin nga natin itong si Let, ha? Ayan, unahin natin ang report sa Malacanang. Ikaw talaga, Don Pobre, ikaw ba nagsusulat sa computer, ha? Dagukan na kita dyan, eh. Kurutin kita sa singit. Wag naman, Lakay. Yan, alam mo yan si Don, Lakay, trainee natin yan, kaya mabilis yan natuto. Ganun ba yan? Medyo mabagal pa eh. Mabagal pa. Pabilisin natin lang. Lagyan natin ng gas. Kurutin ko to sa utong eh. Parang teacher ko. Ano ka, elementary teacher? Ayan. Anyway, ano ang latest sa Malacanang? Eto muna, Lakay. Ano ang mga schedule ng Pangulong Bonget Marcos ngayong araw ng Martes? Bago natin, Lakay, alamin ang schedule ng Pangulo, ang Pangulong Bongbong Marcos sa pangungunahan ang paglulunsad ng One RFID ID at all tollways. Ano tong all tollways? Kasi iba ang RFID, Sister Elsa North at South Expressway. So magiging synchronized. Oo, isa na lang. Naman, nakalito eh. Ha? Kasi may ano ka, yung sa Easy Trip, tsaka ano pa nga yung isa, Lakay? Easy Trip, RFID. Ayan. Ano may Easy Trip, Easy Trip, Easy Go, Easy Cam. Hindi, may Lakay eh. Ano ngayon? Auto sweep yan. May dalawa akong ganun, Lakay eh. Kasi kailangan, di ba? Pupunta ka ng norte. Ayan, easy trip ka. Norte. Easy trip. Sa south, auto sweep. Auto sweep, Ayan. Minsan meron pang lugar sa south yung papunta ng Tagaytay. Ang RFID doon, yung sa norte, yan, auto sweep. Norte, Easy Trip, Lakay. Oo nga, pero meron din sa south yung talaga? Yung Calabar. Ano ba yan, Lakay? Calax? Calax. Calax. Okay. Kaya nakakalito eh. Dapat pag-isahin na lang. Sticker ka na lang daw kasi para kahit alin doon ang basahin niya. Magkatabi naman yun, di ba? Ganun. Yung no RFID na lang. Oo. Na pinagkakitaan ka mo, ha? Lakay, mamaya. Sige, pareportin mo muna si Miss Let. At pagkatapos isumbong mo sa kanya at para isumbong kay mamaya. Pangulo. Alamin natin ang detalye mula kay RH14, Miss Leth Narciso. Miss Leth. Sister Elakay, hindi na kailangan ng iba't ibang RFID sa bawat toll operator. Ito dahil ilulunsad na sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang One RFID All Tollways. Layo ng proyektong ito na makamit ang full interoperability sa lahat ng toll expressways. Ibig sabihin, isang RFID account na lamang para sa maginhawa at walang abalang pagdaan sa anumang toll road sa Luzon. Pagkatapos ng launching ay maaari nang magparehistro ang mga motorista ng kanilang kasalukuyang RFID accounts para magamit sa iba't ibang expressway. Inaasahang makakasama ng Pangulo sa aktibidad sina Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Ginoong Ramon Ang, President at Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation. Takay? So, darating dyan si Ninong Don Ramon San Miguel Ang at saka si Bossing Manny V. Pangilinan. Kasama lakay sila sa expected guest, so malaman natin maya-maya kung darating sila. Saan gagawin ng affair, Miss Let? NLEX o ISLEX? O sa Skyway? NLEX lakay sa may Calamba. Kalamba. Oo, sa may kilometer 44 ng South Luzon Expressway. Sa ISLEX yan. Oo. SLEX lakay. Pero anong ang tanong dito, Miss Let, paano ang gagamitin ngayon? Yung auto sweep o yung Easy Trip. Ayan. Kasi baka mamaya babaguhin na naman lahat yan. Perwisyo na naman yan. Gastos na naman yan, di ba? Siguro isa doon, i-adapt na lang. Yes, oo. Alakay, doon sa briefer na ibinigay ay isa doon sa RFID na mayroon yung motorista lakay ang pwedeng i-register. Yun na lang. Baka mamaya lahat ng motorista. Baka magbago na naman tayo ng sticker tsaka card. Yan, sticker tsaka yung RFID. Ayan. Buti naman. Isa na lang doon sa auto sweep or easy trip. Siguro ang gagawin na lang nila ano na lang. Dalawa yung para
parang meter reader nila. Ayan, 'di ba? Kung sa SLEX ka, ayan, lagyan din ng reader ng RFID ng galing sa norte. Yung auto sweep, Norte Easy Trip Lakay. Easy Trip. Ayan. Tama ka dyan, Lakay. Nakakalito nga. Minsan meron din kasing auto sweep sa may Norte. At meron ding Easy Trip dito sa may kaya nga, yung paakyat ng Tagaytay. Oo, Lakay. Tapos hindi na naman kabisado, Lakay, di ba? Kung magkano yung load. RFID. Totoo yan. Pero may sinasabi si Sister El na modus. Miss Leto, baka pwede natin itong maitanong sa Pangulo or may raise yung concern. Ibulong mo sa mga taga-toll regulatory board. TRB. Kasi Miss Let, itong, I'm not sure kung familiar kayo, pero yung laging trending itong page na to, yung Visor, mayroong nagsumbong sa kanila na may modus na ang ginagawa daw nitong nagpa-anonymous kasi siya lakay dahil negosyante siya. Ang ginagawa daw nitong mga kumpanyang ito ng mga transport company, yung araw-araw dumadaan dyan sa may NLEX, nagpapaload sila ng 28K. One-time payment ito, unlimited na load. 28,000? Unli na yan? Unlimited load sa iisang account. Wow. Pero maraming mga unit ang gumagamit. Tapos, ang nangyayari, pagka daw dumaan doon sa yung sasakyan sa may bar, sa toll, ang lalabas na balance ay 999,999. Ang laki. Oo, lakay. At base sa mga netizen, marami sila nasusundan, lakay, na ganun din talaga. Na parang, kaya ang sa comment section, lakay, kasi pag binisit mo yan, mababasa mo lahat ng mga feedback ng mga tao. So parang, kaya pala nagtataka daw sila, may bus at may van, na ganoon ang balance. Aba? Oo. 999,000 lakay. lahat? Bakit ganun? Parang uniform ang balance nila. Oo. Pero we're not saying na totoo po ito, kaya natin nire-raise para ma-investigate ng TRB. Yes, Miss Let. Kaya daw pala ang kalakalan, sabi nitong negosyante na nagpa-anonymous, ay 28K ang singil kasi 3K kay kakilala outside, 25K naman kay kakilala inside Easy Trip. Inside job, may modus sila sa loob. Yun ang sabi niya, though tempting daw na mag-avail na everyday ka nga dumadaan ng NLEX, pero parang unfair naman daw sa mga nagbabayad ng maayos. Kaya mukhang hindi naman siya kumagat doon sa ganong modus. So, yan lang, nagpapatay ka ng lamok. Hindi lamok yan, mosquito, ano ba yan? Ano yan? Insect, fruit flies. Fruit fly, ayan. Pero yun, Miss Let, baka sakali lang ma-erase natin to sa mga taga-TRB. I-investigate. Ng TRB yan para malaman kung may katotohanan. Yes. Ayan. Miss Let, eto pa. Ayan, naku, sumulat si former Ombudsgirl Merceditas Gutierrez, mga taga-GSIS. Pinapasibak si GSIS President Vic Veloso. Anong sabi ng Malacanang dito sina Political President Lucas Bersamin? Oo, lakay, naitanong yan sa briefing kahapon, sabi ni Yusek Castro ay susuriin yung mga aligasyon laban kay GSIS President Vic Veloso, lakay. Alam na daw, nakarating na daw kay Presidente yung mga panawagan para magbitiw sa pwesto itong si Veloso. Pero ang sabi ay pag-aaralan muna yung issue, lakay, at saka gagawa ng kaukulang desisyon ng Presidente. Pati ako nalilito na Ayan, sabi ni Mercy. Ayan. Mercy Ombudsgirl, former Ombudsgirl Mercy Gutierrez. Nalugi ang GSIS ng 8.8 billion. Sabi naman ni Vic Veloso na na-interview ng 2x2 kahapon ito, kumita pa raw. Sino ba nagsasabi ng totoo? Kaya dapat siguro mapa-audit. Oo, lakay. So, kailangan na siguro matingnan yan dahil may aligasyon at may paliwanag din naman yung inaakusahan. So, mainam na mating ng mabuti. Ayan. Okay nga, Rod. Ano pang schedule ng Presidente bukod sa NLEX? Mamayang hapon ay pangungunahan rin ni Pangulong Marcos ang pagpaparangal sa 2025 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos na gaganapin sa Malacanang. Sa Malacanang yan? Malacanang, lakay, mamayang hapon. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning. Balik sa inyo, lakay at Sister L. Daming bayan.
Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan, maganda yan. Tagal ng plano yan eh. Pag-isahin yung RFID at ng North at South Luzon Expressways. Yes, so parang centralized ba? Mas proper term lang kay centralized o synchronized? Basta yun na yun. Bahala na sila sa term doon. Mas okay kasi talaga yun lakay. Kasi ako kakabaka-baka mamaya niyan. Ay, wala na naman akong load eh. Buti na may Gcash. Teka, pupunta ako sa North. Ayan, uwi ako ng Ilocos, Slovakia. Tingnan ko kung magkano load ng... Pero may comment dito lang kay sabi ni Alejandro Antonio, ang Easy Trip, NLEX at Easy Text. Pero yung Tiplex ay Auto Sweep. Kita yung mo, Tiplex papunta ng Baguio yun, 'di ba, Lakay? Tiplex. Tarlac, La Union, yung Tarlac Pangasinan yan. Yes, Ayan, Luzon Expressway. Ayan. Standby Giselle Ricafort. May bagong modus ang mga scammer ha. Nagpapanggap silang empleyado ng bangko, gobyerno at iba pang kumpanya. At magpapadala pa ng message na galing sa lehitimong text sender ID. Malalak daw ang account mo kapag hindi ka nag-click sa link o nanalo ka sa raffle at i-click mo ang link para sa premyo. Tandaan, sa isang click pwede nang makuha ang pinaghirapan mong savings. Kaya narito ang 3 tips para iwas scam. Number 1, basta may link, fake yan. Don't click links. Number 2, huwag i-share ang OTP, username o password kahit sa pamilya o kanegosyo. Huwag ibigay ang cellphone, lalo na kung ito'y may online banking app. At number 3, laging maging alisto sa mga transaction alerts na pinapadala ng bangko nyo. Kung may hindi kilalang transaction, i-report ka agad. Maging wais at protektahan ang perang pinaghirapan. Ito'y paalala mula sa BDO Unibank. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:58. Pero ang NBI, 2.4 billion na halaga ng ipinapatayong building ng National Bureau of Investigation. Posibleng muling ipabidding matapos madiskubre na ang kontratista pala ay mga diskaya. Ganun ba yan? Oo, di ba Lakay? Yan yung nadiskubre na, ay, mga diskaya pala yun. Ayaw to ni Attorney Cornelio Samaniego Diskaya III. Samaniego lang daw. Samaniego lang. Ikaw naman. Ayan, hirap din yan, ano? Basta Diskaya ngayon, parang substandard ka agad. Nagkaroon na ng connotation Lakay, negative na agad. Ayan. Alamin natin ang report mula kay Aris number 15. Giselle Ricafort, please come in. Giselle, anong sabi ni Director Santiago? Lakay, posible nga raw na ipabidding sa mga bagong kontraktor yung 2.4 na bilyong piso na NBI building contract sa Maynila na una nang nai-award sa Diskaya-owned construction firms. Sabi sa DZRH News ni NBI Director Jaime Santiago, na-revoke na rin kasi ng Philippine Contractors Accreditation Board yung lisensya ng construction companies ng Diskaya Corpol. Hinihintay na lang din daw ng Bureau yung magiging kumpas sa kanila ni Public Works Secretary Vince Dizon. Sabi pa ni Director Santiago, natapos na yung phase 1 ng proyekto sa klawang demolisyon at pagtatayo ng mga pundasyon. Kaya hindi na rin daw babawiin sa mga Diskaya ang mahigit 200 milyong piso na ibinayad nila para sa phase 1 ng building. Pinasisilip na ng NBI Director sa mga engineer kung tama yung pagbabaon sa mga pundasyon ng gusali at nilinaw na hindi indikasyon ang itinasa niyang investigasyon na may anomalya sa pagtatayo ng kanilang building. Nais ni Director Santiago na matapos sa 2028 ang konstruksyon ng gusaling sinimula noon pang 2022 o 2023 bago pa man niya pamunuan yung kagawaran. Una na rin yung sinabi na 2 construction firm na mga Diskaya yung nakakuha ng kontrata kabilang yung Rainmaker General Contractors. Ito si Giselle Ricafort, DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino Lakay. Giselle, anong pangalan ng contractor na isa? Legacy Construction? Yung Rainmaker General Contractor OPC Lakay, yung isa na sinasabi ni Director Santiago. Hindi lang Lakay pa malinaw kung yung pangalawa ay
St. Timothy o yung St. Gerard Construction. Basta lakay dalawa na Diskaya-owned construction company yung nakakuha nung kontrata. Yung pangalawa, tinitingnan ko sa listahan ng binanggit ng Pangulong Marcos, wala naman dito. Yung Waymaker lakay. Rainmaker, aba. Waymaker. Rain ba? Rainmaker? Ulan? Way lakay. Way. Ano na? Waymaker lakay. Waymaker, daan. Tagagawa ng daan. Ayan. Dating daan o lumang daan yan? Bagong daan. O daan patungo sa farm yan? Ang bagong daan. Patungo sa cockpit. Ayan. So, kinansela yung yung lisensya nila. Di paano pa makapag-construct ang Diskaya ngayon? Yes, sir. Lakay, ang sabi ni Director Santiago Lakay, yung saklaw nung phase 1 na natapos na yung demolition at saka yung pagtatayo ng pundasyon. Pundasyon pa lang Lakay yung naitatayo simula noong 2022. Yung phase 1 na yan Lakay, bayad na nasa more than 200 million pesos ang sabi ni Director. Pero yung pinaka-foundation Lakay, ipasisilip niya kung tama ba yung pagkakabaon. Ito ba yung tinatayong building sa original na opisina ng NBI sa TAP? UN? UN TAP. Yes, Lakay. Tama Lakay. Sa Maynila ito. Naku, kailangan sabi mo kay Director Jimmy Santiago, palagyan din ng flood control yan. Kasi laging baha dyan. Diyos me, yung marimar. Diba? Yung harap niyan, mag-swimming ka talaga dyan. Lakay, baka naman kasama Lakay doon sa sa hanggang phase 4 na NBI building project Lakay. Tatanungin natin Lakay kay Director Santiago mamaya. Okay nga Rod. Maraming salamat Giselle Ricafort. Salamat Lakay. Balik sa inyo si Sir El. Damdamin Bayan. Maraming salamat Giselle mula sa NBI. Standby Edniel Parosa. Naku, talaga namang padami ang floating drug sa West Philippine Sea. Ha? Mukhang binabagsak ng Chinese Coast Guard. Mga walang gusto tayo maging addict. Ayan. Habang nagkahagulo tayo sa issue ng flood control scandal, ayan, abay sinasamantala naman ng mga Chino. Ayan. Grabe kayo talaga. Sandali lamang Edniel. Standby. Patawag na daw si Ednia Lakay. Ba't ba kayo nagdidikta rito? Ha? Ayan, kayo maupo dito. Ha? Ayan. Mukhang mayroon lang Lakay event na kailangang Di naman mawawala yan eh. Ayan. Ito muna. Anong gusto nyo? Report yan o mawalan kayo ng bonus saka 13-month pay? Ha? Siyempre, dun tayo sa cash. Bonus saka 13-month pay. Siyempre. Siyempre, sino bang aayaw niyan? Bago si mawalan ng bonus. Ayan. Kayo rin. May excited akong balita para sa inyo mga kuyang mga ateng, ha? Ngayong 50th anniversary ng may mega milyonaryo promo na may up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan siyempre ang instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o kaya 1 milyong piso. Simple lang sumali. Bumili ng especially mark Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee Products. Abay, subukan mo ito, most merciful Roland Paulino, ha? Ayan. Kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at isend sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala, Kuya Aman Tosino, ayan, Kuyang Bricks Quijada, abay, itago ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakaling manalo. Pwede kayong manalo ng Toyota Race tulad ni Daisy Sobrebega ng Iloilo o kaya 1 milyon tulad ni Nora Aini Saharani Usni ng Zamboanga City. Sali na sa Mega Milyonaryo Promo, malay nyo, kaya manalo ng Toyota o kaya ay 1 milyon. Damdamin Bayan. Sige, Edniel na. Ayan. Andyan sa'yo Lakay ganun ba? Ito, ayan. Ika-3 bulto ng floating drug sa West Philippine Sea ngayong buwan, nasabat. Talaga. Grabe. Yung bulto-bulto ba yan? Ilang tonelada ba yan? Ilang kilos ba yan? Magkano ang halaga niyan? Ayan. RS number 52.
Edniel Parosa. Please come in. Edniel. Lakay at Sister L, sa ikatlong beses ngayong buwan, nakasabat ang otoridad ng malaking bulto ng ilegal na droga palutang-lutang sa West Philippine Sea. Di nakahuli, Lakay at Sister L, itong 19.2 million pesos na halaga ng marijuana kush na nakita malapit sa Sabina o Iscoda Shoal. Sa report ng Philippine National Police, nagsasagawa ng maritime patrol ang kanilang counterpart sa Philippine Navy na maispatan ng isang malaking itim na bag sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Nang siyasatin ng mga militar, dito na tumambad ng 32 heat-sealed plastic packs ng tinatayong high-grade marijuana na tumitimbang ng approximately 6 o 16 na kilo. Pagtapos inspeksyonin sa Naval Facility sa Puerto Princesa, dadali naman ito ngayon sa Provincial Forensic Unit ng Police ni Maropa para sa kaukulan pang pagproseso. October 11, higit 200 milyong pisong halaga ng floating cocaine ang unang nakita ng hukbong dagat may 1.2 nautical miles sa kabisera ng Palawan. October 6 naman, nang isuko ng ilang mga isda sa Philippine Coast Guard ang higit sa 56 million pesos kamangging halaga ng parehong ipinagpabawal na gamot. Pumasok na sa investigasyon ang PNP. Inatasan ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. na tukoy ng pinagmulan at ang patutunguhan ng sunod-sunod na pulto ng illegal drug. Edniel. Ito si Edniel. Yes, Lakay. May ano ba yan? May GPS ba yan? Lakay, come again? GPS. Yung ang tawag niyan yung pan-track. Tracker. Oo, tracker. Oo. Parang wala naman, Lakay. Wala kasi naman. ito naman ay by chance lang nakikita ng Navy at Coast Guard. At saka naman yung isda natin na floating. Pero ito kasi third time na this month at pare-pare sila ng area kung saan nakukuha. West of Palawan, Lakay. Itong pinakahuli ay dito sa may Sabina o Iscoda Shoal. Isa rin doon sa mga tensyonadong lugar pagdating sa tapatan ng China at Philippine Coast Guard, Lakay. Pero kakaiba ito, Edniel, dati-dati mga shabu, di ba? Ito naman kus. Ayan, high-grade marijuana. Correct. Yung nakaraan, Lakay, cocaine. Tapos ito, kush naman. Cocaine. At tatabi lang yan doon sa mga aalamin ng PNP na rin na ngayon ay pumasok na nga sa investigasyon dito sa kaso ng floating drugs dito sa West Philippine Sea. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo, Lakay at Giselle. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Ayan. Standby, kumusta mga borders dyan? Ready na bang lumipat sa Quezon City Jail branch, Payatas branch? Ayan. Alaga naman bago daw yun eh. Eto nga, pero walang signal. Walang signal. Ganda ayan, para yung mga napapanood natin sa pelikula, ha? Ayan. Kaya lang sabi ko, sana huwag substandard yung gawa, ha? Alalahanin mo. Di naman, mukhang maayos naman daw, Lakay. Ang magiging borde dyan, mga engineers. Ayan. Makapal daw yung makapal daw yung pader, Lakay. Bago man ng tunnel yan. Maging prison break. Mami, para El Chapo yan, gawa ng tunnel papuntang Bulacan yan. Patay tayo yan, nagukay sa lupa. Kung life sentence yan sa araw-araw na kinukutsara yung pader ay yung di ba? Pero hindi pa naman sila diyan mareregular madiditin nila, Kay, siguro. Kasi hindi pa, ang mga makukulong pala doon ay hindi pa yung mga nahatulan. Habang hindi pa na-convict, kung diyan muna. Pero pagka na-convict na, ililipat na sila. Sa Muntinlupa na sila. Doon na sila magbo-board. Daming bayan. Oras, pero sandali lamang Sister L, sandali lamang Raymond, standby man ang Milk Rigunan. Ano ang latest sa kamera, ha? Pero sa loob na ilang dekada, mga kuyang makateng ng serbisyo sa pagbabalita na inyong Lakay. Patunay ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Alam mo, kuyang Omer Mercado, ha? Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tuloy ito kaya ang Lakay ay aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo? Kasi full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Kuyang Wharton Chan.
tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan ang ating mamahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. If symptoms persist, sorry, Lakay. ikaw talaga. Puro ka text na naman yung asawa mo. Ay, boyfriend mo, fiancé mo. Ha? Hindi, Lakay. Meron akong tinitingnan. Tinitingnan ko yung El Fraile. Alam mo yung El Fraile, Lakay? May pasoy ka naman ni boss dito. May pinapanood kasi ako, Lakay. Tapos binabasa ko yung... Mamaya ka na manood. Ayan, may nire-research ako. Eto sabi ng isang lady judge na listener natin. Yung sinasabi mo na 999,000? Oh, 999. Ayan, sabi nitong kaibigan nating listener nating lady judge. Nakita na ako niyan, bus million ang load. Sabi sa'yo, Lakay. Mukhang may sindikato dyan sa mga magtataka ka, sa Lakay. RFID. Kasi pare-pareha sila ng balance. So, paano nangyari yun na mag-uniform kayo ng balance, di ba? Aba, bossing MVP. Ayan, bossing RSA. Mukhang may something. Pero mukha lang, paki-investigate na lang po. Medyo kaduda-duda. Kaduda-duda lang, Lakay. Tsaka itong negosyante para pa-anonymous, magpa-post ng ganyan. Nakaka-bother din. Ingat-ingat din. Noble Greg Kayabiyab, ha? Ako yung judge sa Boyet Mapili. Good morning. Daming Bayan. Oras, Sister L. 9:13. Kung balitaan lang diverse, kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Ay, Madam Miss Universe. Good morning, Mama Glory. Daming Bayan. Sandali lamang, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Dumating na ba si Senator Ping Lacson? At tatanggapin pa ang chairmanship ng Blue Ribbon Committee ulit. Ayan. Abay, kaya lang nangangantyaw tong si Alan Peter Cayetano. Ayan, ay nako, ha? Pero may mga natutuwa, o nga, ano, ha? Ay, tama, gusto ko rin si Senator Ping na maging chairman. Ayan. Balik na siya. Ayan, maraming takot dyan. Teka muna, ha? Ayan, batiin mo natin ng happy birthday. Sino yan, Lakay? Si Kuyang, mga brethren, ha? Baka di nyo alam, birthday ni Kuyang Muhammad Yusuf Lamping. Aba, Kuyang Muhammad, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaba tayo dyan, At si Kuyang Rafi Ledesma, happy birthday. Chay Chenny Dais. At happy birthday din kay Mista. Ayan, Mista Jan Bunatos. Binabati ng mga Mista sa PMA Sandigan 82. Happy birthday din kay Cesar Pascual. Mula kay Kaloy Pascual the Jr. At happy birthday pa kay Christian Lloyd Alfaro. Ayan, mula kay Tito Sherwin Alfaro. At binabati natin si Kuyang Boy Mabaga. Good morning, Kuyang Moy Mabaga. At happy birthday din kay Aladin. Si Aladin. Birthday ni Aladin. Aladin Bautista, anak ni Tata Clemen Bautista. Pagbati mula kay Cesar Bautista. Ayan, happy birthday. At mga brethren, ha, ayan, sa ating mga brethren sa TM Kala Masonic Lodge at makakilala ni Kuyang Limuel Pamintuan. Sad news, si Kuyang Limuel drop his working tools na aksidente po mabigyan dyan sa may Mindoro. Pakiramay, ayan, our condolences on behalf of TM Kala Masonic Lodge 136. Kami po ay nakiramay sa pamilya ni Kuyang Limuel Pamintuan. Daming Bayan. Latest mula sa Senado, Sister L, Miss Pinky. Ayan, anong latest sa Senado? Ang latest sa Senado, pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee,
Ikinatuwa lakay ni Senator Win Gatchalian. Ba't siya natuwa? Ba't si Alan Peter Cayetano hindi natuwa? si Senator Marco. Ayan, Marcoleta. Ayan. Nakamiss din si Senator Marcoleta. Oo nga lakay. Pero alamin natin ang latest mula sa Senado mula kay RH28 Raymond Adpas. Lakay Raymond. Teka muna. Mayor, pabor si Senador Sherwin Gatchalian na muling bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Senador Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Gatchalian, mataas ang integridad ni Lacson at bihasa ito sa investigasyon. Paliwanag ng Senador, kay Lacson din nagsimula ang lahat tungkol sa flood control projects kaya't narapat lamang na siya ay bumalik at ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Matatanda na nag-resign si Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos iparating ng mga kasamaan sa mayorya ang kanilang pagkadismaya sa direksyon ng investigasyon. Ito ay kasunod ng kanyang pahayag na lahat ng mga senador ay nagkaroon ng insertion sa 2025 national budget. Ngunit naayos din ito nang sila ay nagkapaliwanagan. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. Para sa akin, maganda yon dahil unang-una, integrity. Alam naman natin yung kanyang integridad. At pangalawa, may experience siya pagdating sa investigation. In fact, lahat naman to lumawas sa kanyang privilege speech. No? Siya nagbigay ng detalye, siya nagbigay ng pangalan, siya nagbigay ng lugar, siya nagbigay ng amount. Yung privilege speech niya talaga nag-trigger nito. So para sa akin, dahil siya yung may information, mas magandang ipagpatuloy na lang ang chairmanship. Si Senador Sherwin Gatchalian, ito si RH20 Raymond Advance. Yes, Mayor. Ayan, agree tayo kay Senator Win Gatchalian, ha? In terms of credibility, integrity, ayan, 100% ang tiwala natin kay Senator Ping. Dahil una-una, bakit kamo? Hindi tumatanggap ng pork barrel yan. At 100% ay wala ring flood control project si Senator Ping. Ayun, yun nga yung pinag-uusapan kasi doon daw sa ibinahaging impormasyon ni Senate President Tito Soto, wala daw halos lahat ng mga miyembro ng mayorya ay pabor na siya ay bumalik, bagamat itinalaga nila na acting chairman si Senador Erwin Tulfo. Ayan, hindi, tsaka iba ang dating ng Ping Lacson talaga ha? So maganda na tayo naniniwala na may resulta ang investigasyon pagka siya ang diyan hahawak pa rin. Yun ang at saka yung maririnig mo naman yung mga pag-uusap dito, Mayor, talagang kumbaga kasi dito sa mga issue ng dito sa issue ng flood control lalong-lalo na kumbaga sa kanya mo gagamitin yung term na safe siya pagdating sa flood control. Hindi gaya nung iba na wala nga silang flood control project pero kumikiling naman doon sa kontraktor. Ayun lang. O kaya yung mga taga DPWH. Kaya napagdududahan na Mayor. Okay, oo. So kailan ang balik ni Senator Ping? Kailan ang balik ng session? Balik na bang session? November 10, Mayor, November 10 babalik ang sesyon. Tagal at pa. Idugtong ko na rin, Mayor, dahil kagabi medyo late na inilabas yung summary ng kanyang SALN ni Senator Ping Lacson. Yumaman ng husto nung umalis sa Senado, Mayor, yung lumaki ang kanyang net worth. SALN ni Senator, anong negosyo ni Senator Ping? Ba't lumaki yung kanyang SALN? Meron daw silang real estate at saka trading. Pumasok daw siya sa real estate at trading nung wala siya sa Senate. So, di ba natalo sila nung 2022. So, from 2022 to 2025 ay nagnegosyo daw sila. Kaya, nung June 30, 2022, Mayor, na umalis siya ng Senado, ang kanyang net worth ay 58.7 million. Yun yung kanyang net worth. Nung bumalik siya ngayong June 30, 2025, ang net worth niya, Mayor, ay 244.9 million. Wow! Mukhang nakapagbenta ng lupa sa Forbes Park at saka sa Ayala Alabang Dasmariñas Village. Ayan. At saka nag-ano pa pala? Ano pa yung isa, Laki Raymond, na negosyo?
real estate at saka trading. Trading. Siyang dalawang business partner na nakasama ng negosyo simula nung umalis siya ng 2022. Noong 2022, ang binayaran niyang tax for taxable year 2021, 4.8 million. Ngayon, ang binayaran niya ng ITR na i-file ngayong 2025 para sa year 2024 ay 11.8 million pesos. Iyon ang summary ng kanyang salit. Medyo malaki-laki yung binayaran dahil nga lumaki yung asset, lumaki rin yung binayad na buwis ni Senator Ping Lacson. Okay. So, lahat ba ng senador nag-submit na ng SALN? Gusto ko makita yung SALN ni... Ano yun? Tokis lang. Gusto ko makita ang SALN ni Senator Chis, Joel Villanueva at Senator Jinggoy. Hindi pa nila nilalabas, Mayor, pero mukhang doon sa majority, nagkasundo naman daw sila na ilalabas. Kaya lang, meron kasing kailangan mo daw sumulat ng formal letter request. Tapos merong isang Office of the Senator, hindi lang letter request, kailangan kailangan yan padaanin mo sa abogado. Yan, kailangan may selyo, kaya bago kami magbigay yung ganun. So sabi namin kung parang ayaw ding magbigay, focus lang pala. So sino senador yan? Na lang namin gaya nitong kay Senator Risa kahapon at kay Senator Ping, at least may summary, makikita na. Dahil nga hindi pa daw nilalabas kahapon yung kopya kay Senator Ping dahil kailangan pang i-redact yung tanggalin yung mga address ng mga properties. Di ba normally ganun, at saka yung mga yung mga may nakita kong personal details kasi kailangan tanggalin nila bago ilabas publicly yung mga kopya ng kanilang mga statement of assets, liabilities, and net worth. Nakita ko na nga SALN ni dating Secretary Rosario, Adel Rosario, yung kanyang isa ko nakita condominium unit sa may Ayala Avenue sa Makati, yung sikat na Pacific Plaza dyan, isang unit doon, kalahating milyon lang. Sabi ko, meron ba kalahating milyon na condo unit sa Ayala Avenue sa Makati? Parang hindi yan. Anyway, may address yun, may address. Yung kaya nalaman ko sa Pacific Plaza Ayan. Pero si Senator Ping, dating PNP chief dyan, sa SALN ba niya nakalagay din yung mga baril niya? Ayan. Kasi si Senator De Lima nun, Secretary De Lima nun nasa DOJ. Pati baril niya, Raymond, nasa SALN, siyempre, PNP chief dati si Senator Ping. Imposibleng walang baril. Dapat nakalagay din. Malamang mayroon, pero ito ngang ibinigay sa amin ay summary lang, Mayor. Dahil summary lang. Hindi naka-itemize. Kailangan pang may mga reduction na gagawin. Kaya hindi pa nila inilalabas. Pero at least, yun yung nilalaman daw ng kanyang SALN na ipinail para ngayong na pagbabalik niya dito sa Senado. Ilalagay din mo ang flood control project? Wala namang flood control. Si Senator Ping hindi naman pumapasok sa ganyan, di ba? Wala nga. Ito yung senador na walang pork. Yung ibang senador. Yung ibang senador. Ay, mga ibang senador pero sasabihin ba yun nagaling sa flood control kung sakali baka At saka isa pa yung mga donasyon, campaign fund donation. Yun yung iba doon, Mayor. Kaya kuminsan yan, di ba yung usap-usapan nga sa ating kuminsan natalo na kumita pa. Ganon. Natalo na, panalo pa. Tingnan natin kung gaano kahigpit si COMELEC Chairman George Garcia. Kasi yung mga nag-donate daw na contractor sa mga politiko pagpapaliwanagin. Paano yung mga hindi contractor na nag-donate sa mga politiko?
Halimbawa ay Don Ramon Ang. Ayan. Don Ricky Razon. Ayan. Yun parang sinabi niya lakay na wala yun eh. Hindi kasama. Don Manny Villar. Kasi mga private na ano naman daw sila. Private individual. Yes, Okay. Pero yung mga contractor, yun ang problema. Private individuals na good taxpayers, siguro iba yun, Mayor eh. Kumpara dito sa mga interest talaga na direktang nakikinabang sa gobyerno. So alam mo na, Raymond, kung tatakbo ka at kailangan mo ng campaign fund, suwal ka kay RSA. Ayan. MVP. Ayan. Manny Villar. Ayan. Baka malakalaki mga ano dyan. Ricky Razon. Ayan. Ayala. Lucio Tan. Lamang daw, Mayor, yung mga front runner pag ganyan. Pagdating sa pagdating sa, kasi kung halimbawa kahit tatakbo kang senador, wala ka sa survey, wala, barya lang. Pero kung nasa mga top 15, top 16, yung mga nasa winning circle, medyo malaki-laki. Lalo na kung nasa top 5, top 6, ganyan na yung mga sure winner na talagang susuportahan nila ng gusto. Lalo na sa presidential, di ba? Bilyones yung pinag-uusapan. Meron nga kuminsan meron nga nakilala ko mayor na tumakbo, walang na yung walang kalaban, masama pala yun, Mayor. Kapag wala ka kalaban, yung unopposed. Iabang lang pala na unopposed ka kasi walang donor. Hindi pala maganda yun. Abonado ka pa kamo kasi yung mga katiket mo, kung tatakbo kang mayor, obligado kang magbigay ng suporta dun sa konsehal mo, kandidato mo. Yung konsehal mo at saka mga congressman mo susuportahan mo, pero ikaw walang panggagalingan yung pangsuporta sa iyo, kaya minsan pero may alam na, Raymond, may remedyo na diyan. Alam mong remedyo, ayan. Abay gayahin mo lang si Manong Johnny. Ayan. Para hindi ka mahinga ng donasyon, tumakbo ka rin. O kaya kumausap ka ng kakandidato, ayan, nakalaban mo. Ayan. Para wala kang problema. Problema mo, sagot ko. Problema mo, sagot ko. Para happy tayo. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Gusto ko happy ka. Ayan, ganyan lang yan eh. Pero sabi ni Kuya Denden Binsol, ayan, natawa naman ako doon sa interview mo kay Governor Chavit pagdating sa topic nyo kay Ian Santos. Naalala ko nung sino ba yun? May naging issue rin ganyan. Ayan, nag-testify si Annabel Rama. Ayan, ito yata mga Brunayuki, Raymond. Ayan, pagdating sa ganun ayaw tumingin kay Annabel Rama. Mga mahuli. Kasi titig na titig si Annabel Rama. Anyway. Sige nga ron, teka muna, kumusta mga borders yan? Kaya ililipat doon sa bagong bagong city jail. Sabi ni Secretary John Vic kanina. Baka yung pag-uusapan pa, Mayor, dahil yung iba nga nakabakasyon yung ibang senador, baka pagbalik ng mga miyembro. Kasi kahapon nadagdagan, Mayor Ha? So, sino nadagdag? 4, 5, 6, Siyam na ang border dito ngayon. Aba, sino yung 5 nadagdag? Merong yung hearing ng unang last week, yung hearing ng Committee on Agriculture sa smuggling, may 2 na broker. Tapos kahapon, 2 taga Port of Subic na customs officers at saka 1 broker ang nadagdag. So bali 7 na. Mayor, hiwalay pa yung 4 tungkol sa flood control. So 7 ang kanilang alaga ngayon dito sa Senado ng mga Office of the Sergeant at Arms. Nagkakasya pa ba dyan? Meron, hindi ko nakita kung baka nilagay sila doon sa kabila, Mayor, yung malapit sa basketball court, yung pinaglagyan kila Alice Guo at saka si Cassie Ong, doon mayroong kwarto doon na 2 Baka doon nilagay yung iba. O nga pala, si Cassie Ong,
Pwede bang dalawin din si Cassie Ong? Ayan, kinakawawa dun sa Women's Correctional, ha? Talagang sa bagay, ganun, pagka preso ka, Raymond, pinaglilinis ka ng kubeta, ayan, pinaglilinis ng floor, ayan, pinagpapamasahe, ayan, mga ganyan. Di ba? Ganun pala ang sitwasyon ni Cassie Ong ngayon dun sa Women's Correctional, Raymond, ha? Ayan, so siguro lalo na kung astig yung mayores doon. Ay, oo. Iba ang trato. Ayan. Sige. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Abangan natin yan. Mula dito sa Senado na ngayong umaga, isasalang sa budget deliberation sa Senate Committee on Finance yung budget naman ng Department of Justice. Ito si RH28. Sino? Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Raymond Advance mula sa Senado. Ayan, so yan po ang abangan natin. Tatanggapin ba ni Senator Ping Lacson ang pagiging chairman muli ng Blue Ribbon Committee? Ayan, so yan po ay exciting din dahil alam naman natin na pagka ang Ping Lacson ang naupo dyan ay talaga namang seryoso at maraming nakukuhang impormasyon. So abangan natin yan sa kanyang pagbabalik. At siyempre kung kailan din ililipat sa Quezon City Jail ang mga sikat na borders ng Senado. Abay, yung mga sa bagay, sabi nga nila mas maganda raw sa Quezon City Jail, Sister L. Dahil mukhang may basketball court yata doon. Makapagpapawis. Oo, mahilig sa basketball itong si dating engineer Henry Alcantara. Ayan. Oo, nanonood din ng live PBA. Yes, at saka may sariling basketball court sa bahay yan. Oo. Nakakatalon pa ba siya? Malay mo Sino kalaro niya doon? Si Bryce? Ayan, baka balyaan sila ni Bryce Hernandez doon. Ayan, oo. Abay, so yan, ang hilig nila basketball. Ayan, ito yung lakay yung sa New Quezon City Jail. Ayan, ito na yun Ayan, at least dyan, maarawan na sila dyan, makapag-exercise. Ito yung kanilang mga bed. Double deck. Aba, maganda pa ang, ano yung kulay? Green tsaka red. Color-coded pa. May green, yellow, tapos parang mayroong, yung pagka-green niya, parang hindi, avocado green. Parang akala ko damo Ayan. Grass, ayan. Ayan si Secretary John V. Ayan, double decker. Double deck. Wag lang malikot yung matutulog sa taas. Bali-balibot mo yung pag nalaglag. Dapat yung nasa itaas dapat payat. Ayan. Lugi pagka nalalaglag, lakay. Dapat si Engineer Henry Alcantara nasa ibaba. Nasa baba. Baka bumigay pagka nasa itaas. Happy birthday muna kay Eye in the Sky, Captain Benji Escobar. Happy birthday. At ganoon din kay Bunsoy. Amadeus Amador Andrada, happy birthday. Binabati ni Kuya Adora Andrada. Ayan. Happy birthday. Daming bayan. Standby man ang Milky Rigunan Boy Gonzales. Ano ang latest dyan sa Maynila? Ha? Abay, ano yung ino-offer ni Yorme Isko Moreno? Abay, magagalit ang mga golfers yun sa Intramuros. Yung lakay. Abay, forest in Manila. Ayan, parang sa Amerika dun sa New York, Central Park. Ayan, parang gustong gawing Central Park ni Yorme Isko ang Intramuros Golf Club. New Forest Park. New Forest Park. Yes, yun ang sinasabi niya. Abay, pinuntahan nila ang Pangulong Marcos last week ba? Ayan, tama, last week, Friday, Friday ba o Huwebes? Nag-meeting sila lakay. Mukhang diniscuss na niya yung kanilang pinopropose. So, maganda yung proposal ni Yorme. Ayan.
Kaya lang yung mga galit ang mga golfers. Marami naman daw golf sa bagay, course dito sa Pilipinas. Sa bagay, Lipat muna Lakay. Malapit naman. May mga golfers naman sa Aguinaldo, sa Veterans. Yes, sa Wakwak. Naku, mamahalin yan. Mamahalin sa Manila Wakwak. Golf. Okay, sa Mandaluyong. So, ano nga pala, anong sabi ni Presidente Bonget CBC? Ayan, Little Mayor, ayan, approve ba yung proposal ni Mayor Isko Dumagoso na gawing Forest Park ang Intramuros Golf Course dyan sa Walled City. Ayan, sa bagay, magandang tourist attraction pagka yes, Lakay. napaganda. Tapos ikot ka na doon sa Intramuros. Maraming historical places dyan na pwedeng pag-ikutan lalo ng mga bata. Yes, mula doon sa doon sa Pasig Esplanade, di ba? Yes. Pwede mo nang lakarin yan papuntang Intramuros, papuntang Fort Santiago. Yes, malinis naman na yung area dyan kasi noon hindi yan malinis eh. Ngayon malinis na Lakay. So pwede ka nang maglakad. Ayan. Okay, good luck. Ayan, sana nga madesisyon na ng Pangulong Marcos at sa Metro Manila. Kailangan natin ng mga ganyan. Yan ang kulang natin sa mga park, Sister El. Maganda yung kasi tourism din po yan. Local tourism. Maganda. Standby Boy Gonzales. Standby man ng Milky Rigunan. Standby Val Gonzales. Daming Bayan. Oras, Sister L. Ang9:43. oras na yan ay hatid. Dagdag na border sa Senado, Sister L. Ayan, si Andrew Kaliksihan, ayan, Deputy Collector for Assessment. At Ma'am, babae, ha? Si Ma'am Mary Magdalene. Ayan, hindi pala. Mary Gagalit sa'yo si Mary Magdalene. Mary Annabel Gubaton, examiner. Ganun pala yun. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Bakit Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Naku, Dong, Mr. President. O nga pala, tinatawagan natin si Mayor Vico Soto. Ha? Ayan, abay, may nagpadala sa atin ng mga picture, Sister Ella. Mayor Vico at kung sino man ang police chief ng Pasig, Eastern Police District, yung lugar ng Napiko dyan sa may Manggahan na Pasig, naku, talamak na naman po ang bentahan ng droga in broad daylight. Ha? Ayan, paging Mayor Vico, ayan, may mga umiikot na mga pulis dyan, kaya lang di malaman kung kasabot o hindi. Ayan, abay, nababahala yung mga residente. Daming Bayan. Kasi nakita nila mismo sa kalsada nagbebentahan ng droga, Sister L. Ano ba naman yan? Broad daylight, ayan, parang yung nakawan. Siguro dapat postehan. In broad daylight, parang nakawan lang ng dun sa The Louvre Museum. Ayula kaya, no? Grabe. Paano kaya nanakaw yun? Kaya nga. Wala bang safety? Yung nga. Alarm. Pag may nagnakaw, mag-a-alarm. Napakahigpit dyan, kaya ha? Kaya malakay parang siguro napanood si... Hindi ba inside job yun? Siguro napanood si Lupin. Si Lupin. Lupin. Yung siya, Black siya lakay, di ba? Si Netflix series yun. Parang ganun nga, kasi nagpanggap ng mga staff dun sa loob eh. Ang galing yun lakay. Alam mo, yung Netflix talaga eh. Nagkakaroon ng idea. Like ako, Lupin inspired itong nakawan ng priceless jewelries dun sa The Louvre. Yes, sa Paris. Grabe talaga. Yun din yung ninakaw ni diba? Ni Lupin doon sa isa sa mga mission niya. Siguro nga inspired ni Lupin itong mga art thieves doon sa The Louvre, Paris. Daming
O si Boy Gonzales, ayan, may report si Boy. Mayroong effigy ni Marcos Jr. or ni Pangulong Marcos Jr. Tampok daw dyan sa anti-corruption rally mula sa Liwasang Bonifacio hanggang sa Mindiola. Mayroon na namang rally. May rally ba ngayon? Ano to, Lakay? Anti-corruption rally. Teka, Martes pa lang ngayon. Akala ko tuwing Biyernes lang. Oo nga. Hindi, baka ibang grupo Ibang ito, grupo Lakay. ito, Alamin natin ang detalye mo, Lakay, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella Lakaya Dayo, October 21, last rally nila noong September 21. Bakit naman bungal itong picture? Effigy ni Presidente. Ba't bungal? Hindi naman bungal si Presidente. Ayan. Huli daw yan sa effigy yan. Muli ngang nagtipon-tipon Lakaya ang iba't ibang grupo sa may upang isagawa ang kilos protesta bilang mga pagkapahayag ng kanilang maring pagkondena sa korupsyon sa gobyerno. Yit na mga grupo kung hindi nakurakot ang milyon-milyong piso pondo ng gobyerno, maaari sanang nailaan ito sa kapakanan ng mamayan, partikular sa pabahay, lupa, edukasyon, trabaho at kalusugan sa bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa grupo, kung binigyan prioridad lamang ang ng dati at kasalukuyang administrasyon ang mga programa para sa mahirap, hindi sana napunta sa katiwalian ang mga proyekto na umano yung ginawang pagkakakitaan. Ang grupo Lakay ang nagsasagawa ngayon ng rally dito sa Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio at yung malaki nilang EPG, ginawa to ginawa mula sa mga papel, kahoy at yung pang materyales. Ang ipaparada nila ngayon sa protestang ginaganap at magmamarcha sila mula sa Kaliwasang Bonifacio hanggang dyan sa Mendiola. Ipinapakita ng EPG si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang isang malaking daga sa imbornal na naipit sa isang bitag ng daga sa gisag daw ng kasakiman, karumihan at bulok na sistema politikal. Yan yung binabanggit sa ginawa nilang EPG Lakay. At maya-maya anong grupo ito, Boy? Mga ito, anong grupo? Iba't ibang grupo. Iba. Okay. Militanteng grupo, Bayan, sila Renato Reyes, sila Mong Palatino, at sika Danilo Ramos Lakay ng kilusang magbubukid ng Pilipinas. Andito rin sila. Ito yung ika-6 na araw na kanilang kampuhan ng mga magsaka at magagawang bukid. At ayon kay Danilo Ramos, tinuligsan niya ang chairperson ng grupo ng mga magsasaka, farmers. Lakay. Ayon kay Danilo Ramos, ang chairperson ng KMP. Ayan, KMP. Tinuligsan niya yung kasalukuyang programa ng gobyerno sa reforma sa lupa na tinawag niyang huwad at nakadesenyo daw para panatilihin ang kontrol ng mga Panginoong may lupa. At ang kanyang pagbatikos nga, yung itong mga grupo na ngayon ay sama-sama sila na magmamarcha papunta ng Mendiola. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat, Boy Gonzales mula sa Liwasang Bonifacio at report mula kay Edwin Duque, Sister L. Alamin natin, Lakay, dahil may mga bagong nicho daw. Malapit na kasi Lakay ang undas. Ay, so, alamin natin ang sitwasyon. Nandyan si Edwin sa may Tugatog Cemetery, dyan sa may Malabon. RH23, Edwin Duque. Edwin. Bisilin Mayor Gio at isang building na naglalaman ito ng 648 nicho. Ang formal ng inaugurasyon at blessing. Ito yung multi-purpose story apartment type night shift at dito sa Tugatog Malabon. Ito yung The Rising Christ Pool. Andito si Mayor Jenny Sandoval at Kong Ricky Sandoval na pangungunahan itong inaugurasyon para magamit na ito at natataon ngayong nalalapit na undas ay magamit na at mapuntahan may mga formal ng emblayan itong mga mahal sa buhay ng mga namatay at yung mga pamilya nila ay andito rin at sumaksi sa inaugurasyon. Ayon sa kanila ay ito yung pagkakataon na mabigyan ng kasiyahan yung kanilang mga mahal na sa buhay. Maliban dito ay itong unang naitayong building na naglalaman din ng dandang nicho. Ito yung unang batch at pangalawa ito. Kaya ngayon pagpapasinaya ay makikita natin, Mayor, malahimlayang Pilipino
itong lugar na ito at makikita natin yung pinaka-highlight dito, yung si Lucifer at Arcangel. Nandyan pa ba yan? Nandyan pa rin. Hindi pa inaalis yan? Ngayon, ang kwento nito, pwede bang tibagin yan? Dinala ng pamilya sa Marikina itong revolto. Pero nakiusap ang Malabon LGUs na ibalik dahil yan ang nagiging pangunahing na highlight sa tinitignan, pinupunta ng mga tao. Kaya ibinalik ito at pinaganda pero inilipat yung mismong lugar. Ito ay nasa bandang kalagitnaan sa bungad na. Parang nagmistulang attraction na. Kaya dati hiwalay ito, no? Nasa isang nicho lang. Pero ngayon, pagpasok mo, matadaanan mo ito. Kaya tuwing may pumapasok rito, ito yung tinitignan nila at nagpapapicture. At kung makikita mo rin, Mayor, yung itinayong rito, parang commemoration na lahat ng pangalan ng mga nahimlay ay nandito. Titignan mo kung saan nakalagay. So hindi ka na mahirapan, pwede ka lang dito na mismo mag-sindi ng kandidat mag-alay ng bulaklak. Kaya parang makikita mo yung sa ibang bansa na pagpasok mo may mga makikita mo lahat ng pangalan. So ngayon, itong may tinayong the Rising Christ School, dito ililipat yung mga buto-buto, no? Na inalis doon nung giniba itong sementeryo. Ito dati ang daming nagalit dahil wala raw po alam, basta nalang giniba para sa reconstruction. Pero yun ay nahinto at itinuloy ngayong bagong administrasyon at ito na nga tuloy-tuloy na yung development nito at makikita na natin yung resulta ng ganda nitong bagong gawa, bagong renovation na sementeryo. Okay nga Rod, maraming salamat Edwin. Jenny Sandoval, itong pagdaraw sa integration at teaching double repository dito sa Tugatuga Cemetery. So mula dito sa Tugatuga Aris 23, Edwin Duque nagulan sa Disa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming Bayan. Maraming salamat Edwin Duque. O nga pala, malapit na ang undas sa Sister Lakay, L. November 1. November. Uwi ka ba ng Bicol? Hindi, Lakay Nanay mo na dadalaw sa'yo tsaka tatay mo. Hindi naman. Hindi naman ako matatakot, Lakay. Dahil gusto mo silang makita talaga. Yes. Yung palang Lupan o Lupin. Ayan, Lupan. Sabi ni Hete, alam mo si Hete, nagbabasa ng manga series comics ito ginaya pala sa manga series comics and anime. Doon siya templated. Ginaya. Pero pinupuwit ako yung Lupan na yan. Series yan. Hindi mo pa rin ba natatapos? Natapos na. Ayan, okay. Talagang inaabangan ko yan noong araw kasi ang tagal na series yan, Sister L. Ang galing mag-disguise at yung unang isang first series yan, Sister L. Di ba yung pinasok yung museum, yung first episode. Yes, Ayan, ano nga ba yung ninakaw niya doon Ayan, art rin jewelry doon sa kasi Lakay bata pa lang siya, di ba? Ano na siya? Magaling na siya. May ginagaya siyang sino yung di ko na ma-recall Lakay. Natapos ko na kasi yan. Ikaw yata, ngayon mo lang pinapanood yan. Tapos ko na, kaya ko naalala. Naalala mo lang. Kaya nga sabi ni Kuya Abul Kayer Makabato, ayan, mga bretanan makinig kayo, ayan, mga ateng, ang Sultan Harun Al-Rashid Lukman Masonic Lodge number 406 ay merong fun run. Ayan, sa November 21, Kapati Run. Ayan, ito ay fundraising ng mga brethren sa Sultan Lukman Masonic Lodge. Gaganapin sa November 21. Ayan, pwede kang sumali rito, Sister El, sa 7K. Ayan, may 5K, may 3K. Ayan, at para sa mga hirap ng lumakad, 1K. Ayan. At least na nakasali pa rin. At least nakasali. Ayan. Ito'y magsisimula sa Intramuros. Ayan. Intramuros, sa Roas Boulevard siguro ito. Ayan. Sabi ni Noble Abul Kayer Makabato. Daming Bayan. Your business is our business. Lakay si Giselle muna.
Oo. May pahabol ba si Giselle? May pahabol sige, si Giselle tawagan mo Lakay si Giselle. dahil paborito natin to eh. Si ex-DPWH Engineer Bryce Hernandez at itong si Engineer JP Mendoza, wala daw plano Lakay. Hindi nila gagayahin ng mga diskaya. Tuloy pa rin sila sa pag-attend nila sa ICI Probe Lakay. Oo nga pala si Carly Diskaya ayaw nang humarap sa ICI. Yes, sila Lakay, tuloy daw sila. Kasi ayaw siyang gawing state witness. Okay. Alamin natin ang detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, Lakay, wala raw plano sina dating Public Works Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza na kumalat sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure at iba pang ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga sa flood control scandal ngayon. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni Atty. Ernest Levanza, ang legal counsel ng dalawang sinibak na assistant engineer ng unang distrito ng Bulacan. Ayon sa abogado, nakahanda ang kanyang mga kliyente na muling humarap kung ipatatawag ulit ng komisyon. Nauna na raw na isinumite ni Hernandez at Mendoza ang kanilang tell-all affidavit sa ICI na isinumite na rin nila sa Justice Department. Ginawa ni Levanza ang pahayag matapos kumalas ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng komisyon sa pag-i-invoke ng kanilang right against self-incrimination. Ito si Giselle Ricafort para sa Giselle sa Pilipinas. Una sa Pilipino Lakay. Ano itong video mo? Parang payat na si Bryce Hernandez saka si yung Mendoza, JP? Oo. Lakay pa yung video natin yan Lakay sa Congress hearing yan Lakay. Ayan. So kailan ulit sila harap sa ICI? Wala pa Lakay petsa na binabanggit yung ICI maging yung kanilang legal counsel, pero kung i-invite daw muli ay nakahanda naman na muli magtungo daw dito sa komisyon sina dating DPWH Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza Lakay. Antabayan na natin Lakay dahil baka muli nga silang imbitahan ng komisyon. Okay nga Rod, maraming salamat Giselle Ricafort. Thank you Giselle. Salamat Lakay, balik sa inyo Sister El. Is our business. Dumakot tayo kay Miss Sofia. Ang sa atin, muna. Yes, Lakay. Happy birthday muna Kuyang Christopher John Mabao. Ayan, Mabao. Ayan, from Sultan Masonic Lodge Brethren. At ang ating balitang negosyo, Megawide Construction Corporation magtatayo ng 1.19 billion na transport terminal dyan naman sa Baguio. Wow! Gaano kalaki ito at gaano kaganda. Alamin natin ang balitang negosyo mula kay Sofia Gans. So, Sofia. Na-award sa Megawide Construction Corporation ang proyektong Baguio City Integrated Terminal o BCIT na may halagang 1.19 billion pesos. Isa na namang major public-private partnership para sa developer na bumuo rin ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Layunin ng proyekto na maibsa ng masikip at mabagal na daloy ng trapiko sa Baguio sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Unified Hub para sa provincial buses at public utility vehicles na labas-masok sa lungsod. Ma-accommodate din ng BCIT ang mga jeepney, modernized units at mga taxi na pangunahing sinasakyan ng mga commuter at turista. Ayon sa PPP Pre-Qualification Bids and Awards Committee, naisa pinalang pag-award dahil walang ibang nagsumite ng kanilang proposal bago sumapit ang deadline October 14. Itatayo ang BCIT sa Barangay Dontogan sa kahabaan ng Marcos Highway at sasakupin ng 5 hektarya ng lupa at idinisenyo para makapag-accommodate ng 25,000 passengers araw-araw. Kabilang sa features ng makabagong terminal ay ang ticketing booths, komportabling waiting lounge, malinis na palikuran na may diaper changing at lactation areas, commercial parking at park and go services. Kapag natapos ang BCID, magsisilbi itong final stop para sa provincial buses upang mapigilan silang makapasok sa city proper at maiwasan ang pagsikip ng mga kalsada. Inaasahang matatapos ng Megawide Construction Corporation ang terminal sa loob ng 2 taon. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 58 pesos and 17 centavos kada US dollar. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Sofia Gans. At ngayon pala ang birthday ni Noble Mayor Artemio Abu, mga brethren, mga noble sir.
ng Malbar, Batangas. Ngayon daw siya magpapabarik, sabi ni Kuyang Aman Tosino. Kaya pala hindi nagbabati kahapon. Kasi ngayon naman pala ang kanyang birthday niya. Ha? Ayan. At happy birthday din kay Roda Miranda, ng ating VP Vice President for Treasury. Kay Lulito Karating Jr. Sana makarating ang blowout mo. Ayan. Si Noel Yuri Alipio ng Easy Rock. Aba, ano to ni Morley Alinio, ha? Anak ba to ni Morley Alinio? Ayan. At yan, nakaba natin palatunto ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Alam mo lang kayo, may pahabol tayo. May nag-message ditong concerned citizen. Sabi niya, wag na lang daw banggitin name niya, pero nasa 500 caddies, employees at security ang mawawalan ng trabaho sa Intramuros. Hala, bakit? Doon sa gagawin. Kung gagawing park ni Yorme Isko, yun lang. Pero sana merong plan for them. Anyway, yun lang. Stay safe. God bless po. Baka tutol si Chesa Chairman, si Lito Lapid Senior, Junior. Junior si siya, Mark diba? Lapid. Ayan, Mark Lapid. Ay, junior ba yun? Di yata nila kaya. Mark yun. Operation Tulog susunod na Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Ingat. Stay safe. This time check is brought to you by Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 billion pesos sa Champion na Milyonaryo Pa. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong pangalan, edad, address, contact number at pirmahan. Ilagay ito sa white legal-sized envelope kasama ang iyong proof of purchase o POP na may tamang bilang ng empty sachets, wrappers o pouch ng Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner at Champion Dishwashing Liquid and Paste. Sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang ginamit na POP at ang MBC station na iyong pinakikinggan. Ihulog ito sa drop boxes na patatagpuan sa iyong paboritong MBC radio station nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock at Aksyon.